Alright, manonood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing po sa SMNI News. Withdrawal of support, pag-aklas, no? Pagkalas ng retirado tapos aktibong opisyal sa administrasyon ngayon, no? Oo. Ano kayang ranggo nito, mga kaibigan, no? Kasi ayaw niya na, siguro baka nasusuka na rin siya. Sana may mga iba pang mga opisyal na nakakaunawa, no, kung karapat-dapat na ba, o yung iba kasi iniisip nila paano na lang yung pamilya ko. Paano pag kumalas din ako o mag-aklas din ako, aklas anong tawag dito? Umalis din ako sa administrasyon, paano naman pamilya ko baka magulo. Kaya naiintindihan natin yung iba dyan Siguro ito talagang matapang. Matatapang din naman yung iba pero hindi kasing tapang nito na talagang ayaw niya na. Nasuka na siya siguro. Ayoko na. Hindi ko na kayang ipagtanggol tong administrasyon. Bahala kayo dyan. Siguro ganun ang nangyari. Panoorin natin ito ng sabay-sabay kung ready na kayo. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, SMNI News. What is Alam this? mo, nag-render yan ng serbisyo sa bayan Lahat ng sundalo, whether general ka o sarhento ka, nag-render ka ng serbisyo sa bayan. So, ibalik natin yung respeto doon, no? At ang sukli nila sa pag-render ng serbisyo ay buhay nila. Nung sinabi niyang the Filipino is worth dying for, binabalik na uli yung role ng sundalo. Ano ba ang role ng sundalo? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, MJ, ang sundalo, ang buwis niya, buhay. Yun ang sakripisyong hinihingi natin sa kanila. Mahirap ba yung sakripisyong ginawa niyang personal na withdrawal? Sa tingin ko, mahirap yun. Pero sa tingin ko, meron rin siyang iniisip. Hindi lamang yung karir niya, hindi lamang yung sitwasyon niya, pero sa tingin ko, tinitingnan rin niya yung kinabukasan ng pamilya niya. Kasi sa sundalo, napakahalaga ng pamilya. Alam nyo, ang naiisip ko dyan, yung iba kaya ayaw pa nila. Paano na lang yung pamilya ko baka guluhin? Yan ang nakikita natin dyan. Ito naman, si Sir, iniisip niya, paano na lang yung mga susunod na henerasyon ko? Yung mga pamilya ko. Ganito na lang ba ang madadatnan nilang administrasyon? Bakit ganun? Pwede naman sa 2028 mapapalitan Baka nga hindi. Kasi nga po, baka magkaroon ng magic po pag nagkaroon ng eleksyon. Ayun. Baka magkaroon ng tinatawag na daya-daya. Mahirap na, no? Pag tingin natin, siya na ang presidente, tapos vice president, si PBBM. Baka ganun kasi ang mangyari. Kaya ayaw niya na, siguro nako, kailangan maayos itong bansang ito. Doon po sa nag-comment sa isa nating vlog, no? Hindi ko maintindihan sa inyo kung bakit parang yung paliwanag ko kasi doon sa vlog na yon, napakaganda naman. Pero bakit hindi nila maintindihan? Sa bagay, dalawa lang ata sila. Sa akin lang, no? Ba't hindi nyo maintindihan na yung administrasyon ngayon, halos wala nang antiwala Iba't ibang survey company na, negative na nga Bakit ayaw nyo pa rin maniwala o sinasadya nyo lang mag-comment kasi binayaran kayo? Sabi, ewan ko sa mga to, no? Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit, sabi, tama ka, budol si Inday, di ba? Bagay bata pa si Inday. Di ko maintindihan. Pag-upo ni VP Sara bilang presidente, require lahat ng opisyal. Nasaan na ba yun? Sige, ang mga problema ngayon, okay. Wala na, mukhang binura niya na ata Yun lang, hindi ko ito pa, karapat dapat ipakulong si Digong. Ulul kang vlogger ka. Kampi ka sa mga demonyo. Bulag at bingi ka ba? Ako pa bulag, ako pa bingi. Yun. Hindi naman sa hindi kailangan pansinin. Minsan, naiisip ko lang may mga ganito pa palang mga tao na hindi nila naiintindihan yung mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Alam na nga natin, ang pangit-pangit na ng pamumuno. Nakita nyo, ang dami ng korupsyon. Nagre-reklamo kayo doon sa inaakusahan si VP Sara na 125 something million o 150. Gawin mo ng 300 million. Halimbawa lang, no? Pero
pilit nyong inuungkat si BP Sara, ang ganda-ganda ng pamamalakad niya. Hindi nyo kasi binubuksan ng kaisipan nyo, nakikinig kayo sa mga bias media lang. Ngayon, yung mga bilyon-bilyong pondong nawawala na halos nasa harapan nyo na, ipinapaliwanag na mismo nasa harapan nyo na eh. Siya na nga ang pumirma dun sa GAA. Sinabi na rin ng Pangulong Duterte, ito, daming blanco. Bakit ganun? Hindi nyo pa rin mamakita? Hindi ko alam kung bangag din kayo eh. Kaya naiisip ko mapalad din talaga ako dahil hindi ako ganyan mag-isip. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Basta dun kami sa tama. Tuloy na natin ito mga kapatid. SMNI News, nasa description yan. Yung nangyari kay retired Major General Romy Pocis, yung ba makakatulong, ma'am, sa survey niya? Tingin mo, ma'am. Ay, makakababa yun. Biro mo naman, no? Makakababa sa survey? Grabe naman kayo. Maawa naman kayo sa Pangulo. Ilang percent na ba yung pinakamababa niya? 3%, 15%, 25%? Tanong lang ah. Negative na ni-negative nyo pa kayo naman oh. E di wala na. Negative. Ngayon lang talaga nangyari to sa Pilipinas, ano? Nagsalita lamang siya. Ito'y isang retirado. Una, ang maling-maling sinabi nila, pwede daw makasuhan si General Pocis. Okay. Paano mo kakasuhan ang isang taong nagsasalita? Yung freedom of expression, di ba? Lahat naman tayo may karapatan na magsalita. Oo nga eh, bakit si Madam Amy? Sobra-sobra po yung ginawa niya. Eh ito sinabi lang, Marcos resign, sabi ng... Ito hinuli ninyo dun nang walang kamuwang-muwang na wala man lang yung attorney, di ba? Samantalang si Madam Amy sa buong mundo, sinabi niya, meron gumagamit ang kanyang kapatid. Mary Jane, di ba? Eh bakit yun? Hindi niya kapatid niya. Oh, sige nga. Bakit hindi niya ipadakip yung kapatid niya na nagsasabi ng ang aking kapatid ay gumagamit, ganyan, oh. Bakit, di ba? Samantalang itong Marcos Reyes, ano ba mas matimbang? Yung siraan ka sa buong mundo na gumagamit ka? Umiinom, okay lang naglalasing, walang problema siguro yun eh. Pero hindi pa rin normal kapag pangulo ka, di ba? May sinabi pa siya doon, nagme-Mary Jane. Di ba? O, paano yun? Hindi nyo kaya si Madam Amy. Kaya yung inuli nyo, yung mga retired na, yung parang wala ng power. Grabe naman kayo. Nakakaano yun, no? Nakakadismaya. Namili lang kayo ng mga babanatan. Pag nakabalik talaga ang Duterte, nako, lahat ng mga kurakot durog. Kaya wala na, do or die na sila eh, no? Yung mga kakamping, kumakampi yan sa dati magkalaban silang dalawa eh, kakamping tsaka Marcos. Pero ngayon, naghihimuran. Pero ngayon, nagkakatampuhan ulit, di ba? Dahil sa NPA issue. Ay, nako. Si Madam Amy, yun ang pinakamalaking paliwanag. Ba't puro lang kayo dada? No? Eh, bakit hindi nyo ipakulong si Madam Amy? Ganun lang yan eh. Tuloy tayo ha. Hindi naman niya sinabing kumuha ng barel at sugutin ang Malacanang. Ang sinabi lang niya na mag-resign. Ang resigning pala is inciting to sedition. Yun ang hindi ko maintindihan. At ang pagkakagawa ay biro mong nanggaling ang buong pamilya niya sa isang bakasyon. Abay, paglabas mo dun sa shoot ng eroplanos, dun sa tube, na andun na ang mga pulis. At siya... Siguro iniisip nila na malaking impluwensya ito na bumaliktad ng isang sundalo ba yun, militar, etc. No? Kaya iniisip nila, nako, malaking impluwensya to, negative na naman tayo sa survey. Bakit yung kay Madam Amy, hindi ba negative yun? Yun lang ang basihan ko eh. Bakit si Madam Amy, diyan pa rin oh. Oh, di ba? Pasalita-salita pa rin, hindi nyo dinidemanda. Laking damage yung ginawa ni Madam Amy ha. Hindi nyo kaya.
Mga kapatid, palike po ng ating video. Malaking bagay po sa atin yan. ay pinusasan, 'di ba? Sa harap ng pamilya siya ay pinusasan. Pagkatapos hindi inalaw ang kanyang mga abogadong lumapit sa kanya. Oo. Pangatlong problema, instead na dalhin mo sa korte kasi sinasabi nila nagsiserve daw sila ng warrant, kailangang ibalik yung warrant sa korte, hindi nila dinala doon, dinala sa krame. Ayun. So, itong mga irregular things at pag tinanong sino nag-utos sa inyo, anong pangalan mo, yung mga nag-escort, wala silang sinasabi. So parang ginawa nila kay Tatay Digong ano. So wala na, ito talaga sabi ko sa inyo, itong gobyerno ngayon bend the law. Wala tayong magagawa. Ito yung gobyerno ngayon, kailangan na lang natin maghintay sa tamang pagkakataon para maiayos ulit ang Pilipinas. Sayang ano kasi Duterte, akala natin pagdating ng Marcos magiging maayos na. Trilyon ang budget ngayon, wala naman tayong nakikita. Sinasabi pa nila na bakit malaki din naman ang budget ni Tatay Digong ninyo nung panahon po niya. Nung administrasyon niya, ang daming pondo din, tas naghirap ang Pilipinas. Munggo. Alam niyo naman COVID noon eh. Di ba? Hindi ba COVID noon, ang hirap-hirap, pero hindi tayo pinabayaan ni Tatay Digong. Pinabayaan ba tayo? Hindi. Partida, may pandemic pa noon. Pero paglabas ko ng bahay, uulit-ulitin ko to marami na palang mga nagawang, may mga tulay, gumanda yung mga daanan, dun sa bandang Baklaran, grabe yung tulay, ginawa na north to south, ang daming ginawa. Yung ID mo, 10 years na sa passport, tsaka sa driver's license. Bakit di naman si Duterte gumawa nun LTO gumawa nun, tsaka sa passport. Only in administration of Duterte na ipalibing din ang tatay nila. Ngayon, anong ginagawa ng ating Pangulo? Hindi tayo matalino, hindi rin tayo singgagaling ng mga nag-aanalisa. Tayo ginagamit lang natin yung puso at pag-unawa sa sarili nating opinyon. Mas okay pa rin ang Duterte. Bahala kayo dyan, mag-comment kayo dyan. Kung kalaban kayo, kung taga-kabila kayo, okay lang, magko-comment lang din ako sa inyo, sabayan tayo. Para naman kahit papano, may kausap din ako dyan sa comment section, no? Palike po ng ating video. Maraming salamat po. Isang pindot na ng like. Oh my God, we're back again.